sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na nananahan sa buong sanlibutan, biyaya at kapayapaan ang sa ating lahat ay dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Napakadakilang pagbati mga kapatid at mga kaibigan at muli sa ating pong lahat sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Nakagagalak na ang ating pag-aawitan, ang ating pagtataas ng dakilang pagpupuri at pagpapasalamat ay kinikilala ng Diyos sa kanyang banal na lukluban sapagkat sumasa atin ng Diyos gaya ng nasusulat. Nalalaman natin mga kapatid at mga kaibigan na ang ating Panginoong Jesucristo ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon na lumuluklok sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Sa angkan ni Haring David, nahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at ito'y nasusulat, gayon may inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't bilang bayan ng Panginoon na mayroong isang dakilang hari, mayroong isang dakilang ministro, tayo ay nasa panahon ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa kanyang kabanal-banalang pangalan. Mga kapatid at mga kaibigan, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Umawit tayo ng may buong kagalakan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag nating may kasiyahan, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating itaas ang dakilang pangalan ng Hari ng mga Hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy nating ikagalak na awitin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ,
Patuloy tayong mga galak na umawit ng pagpapasalamat, mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin may buong kabanalan, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayo, mga kapatid, na magtaas ng dakilang pagdalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng pag-ibig, ng kapayapaan, sagana sa kahuan, banayad sa kagalitan, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang lutulungan. Amen. Salamat, Panginoon, sa Hari ng mga hari na lumuluklok sa Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na siyang naggagawad sa amin ng karunungan at kaalaman upang patuloy kaming magsilakat ng naayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat nagtakda ka ng iyong mga lingkod na siyang gagamitin upang ibahagi ang iyong katwiran sa buong sanlibutan, at ito'y madidignan ng aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat dito, at patuloy na tubusin mo na sa kabalisaan ng pasimulang aral na aming kinagisnan sa sanlibutan ito. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagtakda ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng mga banal at sa ikahayag ng iyong banal na kaluwalhatian. Kaya't sa iyong banal na kapangyarihan, tunay na iniaasa namin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Kapayapaan po ay sumaating lahat, mga kapatid at kaibigan. Binabati namin kayo ng isang napakadakilang araw, araw ng Sabat. Binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Amen po ba? Amen. So ang layunin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Ipinapangaral po yung katwiran, ha? Tinuturo ang lahat ng mga bagay na naaayon sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. So, sa Panginoong Jesucristo po, nakapaloob yung ipinapangaral ko sa inyo. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. Wala pong bayad. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Tayong lahat ay iniimbitahan na magsiparoon sa banal na bundok ng Sayon sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Babasahin ko po itong aklat ng Mikas, yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas. Pakinggan po natin mabuti, unawain natin mabuti,
upang kung ito'y maunawaan natin, ilagat na natin yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, upang makatyak na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayo na mga tapat na katiwala. Datnan niya tayong nagsisipaghintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon nakatala na po sa langit. Yan po yung sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 22. Dadapwat nagagsilapit na kayo sa banal na bundok ng Sayon na bayan ng Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Wala naman pong ibang pangalan ng relihiyon na nakatala sa langit kundi iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Sa lahat po ng nakakapanood, download natin yung Bible natin sa gadget natin and then i-write natin ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang Panginoong Jesucristo po ang magpapatunay sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging partakers niya. Kaya hindi tayo malulugi. Binigyan tayo ng katiyakan sa paghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo? Amen. Nabasahin ko po ito ang aklat ni Propeta Mikas. Sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas na magaganap at mangyayari ito sa lahat ng mga iniimbitahan na maglalagat na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Lalagat na natin yung paniniwala natin. Kapuputan na natin yung mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Yan po ang pagsisisihan natin. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan po para sa mga matatapang. Amen po ba? Amen. Sa mga duwag, meron pong inihanda din sa mga duwag ang pagdurusa na walang hanggan. Doon sa matatapang na makikiisa sa paniniwala, ang pinagkakalob sa atin, buhay na walang hanggan. Mikas chapter 4 verse 1, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol ng mga tao ay paparoon sa Kanya. Naunawaan po natin, yung napakinggan natin sa aklat ng Mikas chapter 4 verse 1, ngunit sa mga huling araw ay mangyayari. Ito na po yung huling araw, last days. Naramdaman po ba natin yung huling panahon? Yung huling oras? Yung huling araw? Mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at ang mga tao ay paroroon sa Kanya. Saan po pupunta? Yung mga tao? Sa bundok ng bahay ng Panginoon. Amen. Ano po ang pangalan ng bundok ng bahay ng Panginoon? Magandang tanong, amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias sa chapter 4 verse 5, ipahayag mo sa buong mundo yung magaganap na hula. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po natin, specific po, bundok ng Sayon ang ipaghahanda ng tahanan sa langit. Ang bundok po ng Sayon, hindi po ito mga literal na bagay na nakikita, kundi tayo yung bundok ng Sayon na tutupad ng patotoo na saksi tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya sa imbitasyon niya, wala po siyang diskriminasyon. Wala siyang itinatangi sa imbitasyon niya. Amen po ba? Amen. Maputi, maitim, kayumanggi, o maharlika. Lahat tayo iniimbitahan na. Sapagkat sa panahon ng kawakasan talaga sadyang mapangamit na. Marami nang nangyayari sa panahon ng kawakasan na mga tanda ng kababalaghan that is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya sa babalik, may babalikan siya. Ano ang pangalan ng dakilang kaharian o manuwalating iglesia na babalikan niya? Isipin natin mabuti. Magbulay-bulay po tayo. Ano?
na babalikan niya yung umaalala ng patotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Meron mga relasyon. Naunawaan natin yung mga iglesia na may mga relasyon, kaya pinapahayag ito na walang bayad upang mapakinggan ito ng mga iglesia na naligaw at nadaya ng mga pasimulang aral na sanlibutan. Specific na po saan magpupunta yung mga tao, yung mga maniniwala sa ating tagapagligtas. Wala namang ibang pangalan ng relihiyon na nakasulat dito. Bundok ng Sion ang itinayo at itinatag ng Panginoong Jesucristo, yung lahat ng kikilala sa ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto, mga saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Tayo binabanggit ng mundo, kaya bundok ng Sion ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga ang mga iglesia na mananalig at maglalagat na ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Unawain po natin mabuti. Dahil marami nang naparito, na nandadaya ng aral. Unawain po natin mabuti yung napapakinggan nyo. At wala pong bayad dito. Huwag kayong mag-aalala at walang bayad dito, pero ang inihain sa atin, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Isa lang yung author natin. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Masdan natin si Jesus, na siyang gumawa ng matuwid na paniniwala natin. Kaya si Jesus lang ang nagbigay ng matuwid na katuwiran na paniniwala natin upang tayo ay makapamuhay ng matuwid sa kanyang paningin. Amen po ba? Amen. Saksi tayong lahat na binuhay siyang maguli in the third day. Nangyari po yan, hindi maididinay ng sino mang nangangaral yan. Nangyari po yan, 1,000 years ago na ang nakalilipas. Lahat po ng mga may relasyon, ipinag-ihiyawan sa social media ang patotoo na nangyari. Amen po ba? Amen. Nangyari po yung patotoo na paniniwalaan natin. Hindi pa tayo tao. Nangyari na po yan. 1,000 years ago ang nakalilipas. Wow, nakagagalak. Yung relasyon na ginawa ng ating tagapagligtas? Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Ipinag-ihiyawan sa social media ang layunin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nakagagalak, ipaghiyawan yung pag-ibig niya sa buong mundo. Napakikinabangan ng mga maraming iglesia na naligaw. Amen po ba? Amen. Kaya last days na po, tinatayo ng matatag at matapang ang pag-ibig niya na pinapangaral sa buong mundo. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli. Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Hinahanap ng ating Ama ang tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. Bakit po tunay na mananamba? Kasi maraming lumitaw na mga huwad Amen po ba? Amen. Maraming lumitaw na nandadaya, mga huwad sa paniniwala. Kaya hinahanap ng ating Ama na sasamba sa espiritu at katotohanan na tunay na mananamba, yung makakakilala at maniniwala na yung ating tagapagligtas na sinasamba, espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba tayo? Amen. Ang buhay na walang hanggan, may pinaniniwala ang patotoo. Nangyari po yung patotoo na pinaniwalaan natin. Kaya may matibay at matatag tayong relasyon. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta. So, sakto tayo, balansyado. Amen po ba? Pag dumating yung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom, ang mga tarungan Diyos ng mga Diyos, pag sinukat yung paniniwala natin, sakto yung paniniwala natin. May hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, nangyari po yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen.
Purihin ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan. Nagagalak itayo ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, pinaghihiyawan sa social media. Amen. Dahil talagang kailangan ito ng mga iglesia na naligaw sa panahon ng kawakasan. Ito yung napaka-dakilang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon Diyos na mananatili magpakailan-kailan pa man eh. Ginawa niya tayong vessel, kaya tayo tinatawag at iniimbitahan. Ginagawa niya na tayong vessel, mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Mahayag na sa labi natin yung patotoo na hindi nawawalay sa labi natin, na mga saksi tayo na binuhay na maguli yung ating tagapagligtas in the third day. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Nakatala sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Isa lang po yung pangalan, ano? Isa rin yung tagapagligtas natin, pero nagmumultiply yung mga iglesia na iniimbitahan sa buong sanlibutan. Kaya iniimbitahan mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Sa lahat po ng listeners at mga participants, yung binabasa kong propeta, Book of Mikas, chapter 4, pati basa natin itong buong chapter nito. At magliwanag sa puso't isip natin yung hula na matutupad sa atin na mga iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Hindi niya tinitignan yung itsura natin. Hindi niya tinitignan yung buhay natin. Ang tinitignan niya dito, magpasakop na tayo sa ating Panginoong Jesucristo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Dahil pawang ang lahat ng mga bagay na nakikita natin, babalik sa alam ko kuya. Pero itong tumutupad ng kanyang salita, nag-iintay na tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Kaya tayo nagsiselebrasyon eh. Inaalala na natin yung hula ng mga banal na propeta na ipinako siya sa krus, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami. In the third day, binuhay na siyang maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Meron tayong inaalala at ibinabalita na ginawa ng ating tagapagligtas na ipinapaalala niya ito sa bawat isa na iniimbitahan niya na paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Napakaliwanag ng hula ni Propeta Mika sa mga listeners at partakers, sa lahat ng mga visitors. Dumadalaw na po ang tagapagligtas sa mga bahay-bahay natin sa pamamagitan ng kanyang tinig, na hinipa na ang tinig ng pakaka sa bundok ng Zion. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. Ito po, talugsahang espiritual ito. Digmaang espiritual ito. Hinipa na ang trumpet sa Zion. Nagpatunog na ng hudyat sa Zion. Makinig ng lahat ang nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Joel chapter 2 verse 1. Specific po, kung saan ipapangaral ang mabuting balita na ang hatid ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa, kapayapaan ng ating paniniwala, na kung bumalik yung ating tagapagligtas sa Zion, makikita natin ang mukhaan yung ating tagapagligtas. Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Pakibasa po natin para ma-enlighten tayo mabuti, para magliwanag ng higit at higit sa ating pangunawa yung napapanood natin na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Katulad nyo rin akong tao na naghihintay at nagbabantay, nandatnan ako na meron akong ginaganap at may tinutupad ako na pinaniwalaan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Nangyari, sinabi ng Panginoon Diyos. Pinatunayan ng mga banal na apostol ito sa mga inheritance, sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen.
Ikaw at ako, tagapagmana ng pangako dito, gaganapin natin to. Ano yung sinabi doon sa Revelation chapter 1 verse 3? Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng salita ng aklat ng hula na ito. Sang-ayon tayo ron, mga kapatid at kaibigan, sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga? Amen. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito. So, kasarap pa bulay-bulayin, ano po? Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito. Tayo tutupad doon. Amen po ba? Yung nakakarinig. Kaya po, isang napakadakilang opportunity yung binigay sa atin ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, na ito lang yung aalalahanin natin sa buhay, sa bawat pintig ng ating puso. Ito yung buhay natin ngayon. Amen po ba? Ito yung tagumpay natin ngayon sa paglalakbay natin bilang mga strangers. Bilang mga refugees na nakikipamayan sa sanlibutan. Ito yung buhay natin, no? Yung paniniwalaan nating hula ng mga banal na propeta. Nasasaksihan natin yung ating tagapagligtas. Sinaksihan po ng mga banal na apostol yung nangyari eh. Di nakagagalak. Dahil iniimbitahan na tayo ngayon. Panauhin tayo, mga visitors tayong lahat. May mga relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Lucas chapter 4 verse 1, verse 2, at maraming bansay magsisiparoot, magsasabi, magsiparito kayo. Naunawaan po natin yung hula ni Propeta Lucas. At maraming bansay magsisiparoot, magsasabi, magsiparito kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob. At siya magtuturo sa atin ang kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakan sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sayon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Amen. Nangyari po sa Jerusalem yan. Nakagagalak. At maraming bansay magsisiparoot, magsasabi, magsiparito kayo. Ang tinutukoy na rito sa hula ni Propeta Lucas kasi mga bansa. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Maraming mga bansay magsisiparoot, magsasabi, magsiparito kayo, at tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob, at siya'y magtuturo sa atin ang kanyang mga daan. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Sino yung nagsalita doon? Ang Panginoong Jesucristo po. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga isinuko siya yung paniniwalaan natin eh. Sabi niya kung saan siya naroroon, doon naman yung mga gumaganap ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ginawa nga tayo ng landas eh. Mga kapatid at mga kaibigan, gumawa na ng daan ng katotohanan ng Panginoon Diyos eh. Natupad na hula ng mga banal na propeta, pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol sa mga tutubusin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. At ngayon, may mabuti tayong kapalaran sa pag-iintay natin sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Nakuha niyo yung maraming bansa na magpaparot pa rito sa bundok ng Saya. Ang banal na bundok ng Sayon ang nagko-confess at nagpapahayag po ng hula ng mga banal na propeta. Dito nyo lang madidinig yan. Specific po. Tinalian ng katwiran ng patotoo ang bawat mga iglesia makikiisa sa paniniwalang espiritual. At siya ay magtuturo sa atin ng kanyang mga daan, tayo magsisilakan sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sayon ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Specific na po ang salita ng Panginoon ay saan lalabas? Sa Sayon.
Wala namang ibang pangalan ng relihiyon na ginamit dito sa hula ni Propeta Micah eh. Ang tinutumbok na words dito, Zion. Kaya yung mga nagsisipagparehistro ng mga bagong relihiyon ngayon, hindi na makapagparehistro. Amen po ba? Amen. Dahil last days na eh. Lumitaw na. Hinipa na ang tinig ng pakakat sa Zion. Maliwanag po ba? Amen. Hinipa na ang trumpeta. Ipinangaral na ang mabuting balita sa buong mundo upang pakinabangan nito ng mga iglesia na nadaya at naligaw. Maliwanag po ba na kaya sinuwi buktong na anak upang tubusin yung mga iglesia na nadaya sa paniniwala? Maliwanag po sa atin? Amen. Napakalalim nung kanyang layunin at pag-ibig sa buong mundo na ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Talagang napakalawak ng pag-ibig niya dahil ang kanyang bayan ay naligaw at nadaya ng walang kamuluhang paniniwala. Kaya po'y sinugo yung buktong na anak na paniniwalaan natin. Tinubos tayo sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Mga biktima tayo, ano? Na pandemya tayo ng aral ng sanlibutan. Hindi na bago yung pandemya sa lamang eh. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung last days, ito yung restoration ng bayan ng bundok ng Zion. Dire-raise up niya na ang mga kababaihan at kalalakihan na tapat na mag-iintay sa muli niyang bagbarito. Amen po ba? Naramdaman niyo walang kaipokrituhan yung inihain sa atin na pagkain espiritual. Ito yung biging na nangyayari eh. Tayo yung mga panauhin at bisita niya dito eh. Tayo ang kakain ito, tutupad ng hula ng mga banal na propeta na pinangaral ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Di ba tayo ang mga panauhin niya dito? Mga kapatid at kaibigan? Kaya nga pag sinukat yung paniniwala natin, eh, sakto tayo eh. Ang sumampalataya sa buktong na anak, wala nang hatol. Ang hindi sasampalataya sa buktong na anak, hahatulan. Amen po ba? Amen. John chapter 3 verse 17 and 18. Maliwanag na po sa atin. At maraming bansa ay magsisiparito, magsasabi, magsiparito kayo at tayo ay magsiawan sa bundok ng Panginoon. Magsipunta tayo sa bundok ng Panginoon. Napaka-specific nung hula ni Propeta Micah. Pakisundan nyo kami, pakibasa din natin para masatisfy tayo. Amen po ba? Amen. Yung salita ng mga banal na propeta na nangyari yung hula at pinatunayan ng mga banal na apostol, yung katwiran ng pagkabuhay na maguli na paniniwalaan natin, yan po yung purified ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng makakarinig ng patotoo ng ating tagapagligtas na ginawa, at tayo'y napailalim sa katwiran ng patotoo, automatic baptize tayo. Amen po ba? Amen. Unawain natin yung pinangaral ni Apostol Pablo at saka ni Apostol Pedro. Maraming nakarinig ng testimony ng kanilang pagbabalita. Narinig ng mga Hudyo. Ang mga nabotismo ni pawang libo. Amen po ba? Amen. Wala pong tubig doon na ginamit. Nadinig ng mga Hudyo yung aral ng mga banal na apostol. At automatic napatay sila. Kaya nga gagawin na tayong dwelling city bawat isa. Verse 3 ng Micah chapter 4. At siya hatol sa gitna ng maraming bayan at sasaway sa matibay na bansa sa malayo at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging karit. Ang bansa ay hindi matataas ng tabak laban sa bansa ni mga di mag-aaral pa man ng pagdigma. Naunawaan po natin to. At sila ay hahatol sa gitna ng maraming bansa, sa maraming bayan, at sasabay sa mga matibay na bansa sa malayo.
at kanilang papantayin ang kanilang mga taba upang maging sudsod at ang kanilang mga sibat upang maging karit. Ang bansa ay hindi matataas ng taba laban sa bansa ni mga mag-aaral pa man ng pakikipagdigma. Tignan niyo po. Specific sa bundok ng Sayon manggagaling itong tinig niya. Amen po ba? Sa maraming bansa. Sa hula ni Propeta Mikas. Wala pong ibang pangalan ng relihiyon na panggagalingan ang katarungan ng hukom ng mga hukom. Amen po ba? Amen. At siya hahato sa gitna ng maraming bayan. Wow, nakagagalak po dahil ang tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na inyong naririnig ay nanggagaling at nagbubuhat sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ginamit niya akong tao na spokesman, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Verse 4, kundi sila uupo bawat isa sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang punong igos at walang tatakot sa kanila sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan nyo, yung mga bawat individual na magiging kaanib ng Panginoong Jesucristo na saksit nagpapatotoo na binuhay siyang maguli ng binuhay siyang maguli ng kanyang ame. Gayon din naman tayo nung buhay hindi maguli sa unawang espiritual Hindi tayo pwedeng takutin ng sino man. Amen po ba? Amen. Sinabi kay Propeta Jeremias yan maraming lalaban sa'yo, anak ng babae ng Sayon. Ngunit sila ay hindi magtatagumpay sapagkat ako'y sumasa iyo. Amen po ba? Amen. I-claim na natin na talagang sa panahon ng kawakasan talagang gigirian ng banal na bundok ng Sayon. Ang bundok po ng Sayon, recorded in heaven, recorded sa Security Commission, Iglesia ng banal na bundok ng Sayon. The same record sa heaven at sa mundo. Amen po ba? Kasi maraming gumagamit ng hula ng mga banal na propeta kumustahin nyo yung relihiyon nila, iba pangalan. Amen po ba? Amen. Mag-edit tayo para maliwanagan tayo. Amen po ba? Ang hari ng mga hari nagsasalita na sa banal na bundok ng Sayon. Kung walang taong gagamitin, madidinig ba ito ng mga iglesia na nangalat sa buong mundo? Amen po ba? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kung paano siyang isinugo ng kanyang ama, isusugo rin niya yung lahat ng tatawagin niya, yung lahat ng hihirangin niya, yung lahat ng pipiliin niya na itinayo niyang kaharian, yung lahat ng mananalig sa kanya, yung lahat ng maniniwala sa kanya na binuhay siya magmuli in the third day. Tayo kaharian niyang itinayo sa paniniwalang espiritual na tinawag niya na banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Kung paano siya isinugo, gayon din niya isinugo yung kaharian niya. Kaya sa muli niyang pagparito, kung mahayag na siya sa alapaap, yung mga kapatid natin, mga nakatulog na, gigisingin na, at tayo naman mga nakatayong natitira pa, babaguhin sa isang kisat mata. Ano magiging kalagayan natin? Ano magiging larawan natin? Sabi ng ating tagapagligtas kung paano siya isinugo, gayon din niya tayo isusugo Di ba nung isinugo siya, nahayagang Espiritu sa laman in the third day? Amen po ba? Kaya tayo may pinaniwalaan na katwiran ng patotoo na binuhay siya magmuli in the third day. Yan yung inaasahan natin. Na sa pagparito niya, mababago tayo sa isang mata. Na yung may kabulukan, papalitan niya ng walang kabulukan. 1 Corinthians chapter 15, 51, 52, 53. Yan po yung hiwagang gustong ihayag ni Apostol Pablo sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nasa laman, nagse-celebrate tayo, naalala natin yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng pangako. Kaya nga po mapalan ang nakikinig. Mapalad ang bumabasa ng aklat ng hula na ito. Amen po ba?
Nakuha natin. Pakinggan natin, no? Uunawain natin. Talagang puspos ng hiwaga ang banal na kasulatan. Nakapaloob po ito sa hiwaga at talinghaga. Sabi niya sa John chapter 15 verse 16 hindi tayo tatawag sa Panginoon, siya tatawag sa atin. Amen po ba? Upang pagbuwahin niya ng kaalaman at paniniwala at pag-asa at pag-ibig yung ating paniniwala. Kaya po sa paniniwala tayo pinasasagana. Amen po ba? Sapagkat ang lahat na bayan may magsisilakan bawat isa sa pangalan ng kanyang Diyos. At tayo'y magsisilakan sa pangalan ng Panginoon nating Diyos, magpakailan-kailan pa man. Ano po ang pangalan ng Diyos na kinikilala natin? Di ba isa lang yung ginawang halimbawa sa buong mundo na pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa sa buong mundo? In Book of Acts chapter 17 verse 31, nagtakda siya ng isang araw. Nahuhukuman niya ang mga mananampalataya at di mananampalataya sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli. Pinatunayan niya sa buong mundo, sa lahat ng mga bansa, ng buhay niya maguli in the third day sa makasalanang tao, yung kanyang buktong na anak. Amen po ba? Amen. Meron pong nagpatunay. Kaya po dun sa mga mamumusong, sawayin nawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Meron pong isinugo na magsasalita ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Kung walang isusugo, hindi natin ito matidinig. Tama, natapos na yung isinugo, yung buktong na anak. Sino magpapatuloy nito ngayon? Di ba magsusugo rin siya? Sang-ayon po tayo doon? Amen. Magsusugo rin siya para ipahayag itong kabutihan at kagandahan loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Sabi niya kung paano siya isinugo, gayon din niya isusugo yung mga magpapasakop sa kanya, yung makasusunod sa kanya, yung mga kikilala sa kanya sa maraming tao, at yung hindi kikilala sa kanya sa maraming tao, hindi niya kikilalanin sa harapan ng kanyang ama. Amen po ba? Amen. Wow, nakagagalak naman yung mga iniimbitahan na katulad ko na magsasakripisyo at magtitiis na maghihintay tayo sa muli niyang pagparito. Lumalakad tayo ng may paniniwala bilang mga tao ng Panginoong Jesucristo. Lumalakad tayo na meron tayong patotoo na pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta. Di po ba nakagagalak maghintay doon sa nagbilin sa atin na pinaniwalaan natin yung ibinilin niya sa atin na saksihan nyo yung hula ng mga banal na propeta na pinagtibay ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako. Di ba yan yung bilin na paniniwalaan natin na magpapatotoo tayo? Amen po ba? Amen. Sinabi nung nagbilin sa atin, ng ating tagapagligtas at manunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan Sa huling panahon, babalikan niya yung mga pinagtutubos niya. Isasama niya sa kanyang kaharian sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo nagdiriwang ng araw ng Sabat Pinagsisisihan na natin yung walang kapuluhang paniniwala ng sanlibutan. Nakabase na tayo ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa ng paniniwala na mga saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya ito na nga yung sinasabi niya sa katuparan ng hula ni Propeta Mika. Ano po? Sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking pipisanin siya na napipilay at aking titipunin siya na natapon at siya na aking pinagdalamhati. Tingnan niyo po. Kaya tayo may mga karamdaman biktima tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan Sino nagsabi dito? Ang Panginoon aking pipisanin siya. Tingnan niyo, siya iipon sa atin.
Hindi sa kaisipan ng tao. Amen po ba? Sa kaisipan ng Espiritu Santo to eh. At aking gagawin ng pilay na isang nalabi ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa. At ang Panginoon maghahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Wow, nakagagalak dun sa mga magiging participant niya, sa mga iniimbitahan niya. Ano mga lahi tayo, ano po? Saan maghahari magpakailanman yung ating tagapagligtas at manunubos? Sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Wow, nakagagalak, ano po? Kaya maghahari yung katwiran ng patutuo sa puso't isip natin eh. Walang hanggan eh. Kaya hindi na ako malay sa labi natin yung katwiran ng patutuo eh. Amen po ba? Nasaksi tayo na binuhay siya. In the third day, yan yung katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Si Jesus din ang nagtayo ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Itinayo niya tayo sa paniniwalang espiritual lahat. Iisa yung espiritu nating lahat na pinaniwalaan. Ano po? Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Iisang sangkap yung katawan niya, ng espiritu niya. Amen po ba? Amen. May isang doktrina, may bautismo na ipinagkaloob sa ating lahat. One body, one Christ, one hope, one faith. Itinayo niya ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Nakuspusin ang pag-ibig. Amen po ba? Kaya napakasarap ipaghihiyawan sa social media. Transparent. Na ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Ito yung kabutihang loob niya na pinapangaral sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Yung kabutihang loob niya, makikilala natin eh, yung ating tagapagligtas, espiritu, walang laman, walang mga buto. Ano larawan ng kanyang ama? Iba espiritu rin. Amen po ba? Amen. Kung gayon, naghihintay tayong lahat na sa pagparito ng ating tagapagligtas, may katiyakan tayong lahat na umahayag sa salapaape sa isang kisap matay, yung mga natitirang naghihintay at nagbabantay, nagpasakop, nagpuyat sa paghihintay sa muli niyang pagparito. In a blink, an eyes, yung blink, yung kisap mata ng ating mga mata, yung kisap na ganon, magiging katulad niya tayo. Sinabi niya yan eh. Sinabi niya yan sa mga magbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? So may inaasahan yung mag-iintay, yung nagpupuyat. May inaasahan na kumahayag yung ating tagapagligtas. May pinaniniwalaan tayo kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Sinabi nung ating manunubos yan. Napakaraming verse. Roma chapter 10 verse 9. Roma chapter 9 verse 33. Sapagkat kung ipapahayag ng inyong labi na si Jesus ay binuhay na magmuli, maliligtas po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Mika chapter 4 verse 7, at aking gagawin ng pilay na isang nalabi at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa, at ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga iniimbitahan na panauhin ng Panginoong Jesucristo, unawain natin kung saan maghahari mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Sa bundok po ng Sayon siya maghahari. Sa mga iniimbitahan ng mga kalalakihan at kababaihan, maghahari na sa puso natin yung katwiran ng patutuo na saksi tayo na binuhay siya magmuli in the third day. Sa puso't isip natin siya maghahari, kaya pinili niya tayo at inihalal niya tayo patibay at matatag na kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Next, nakagagalak naman po doon sa mga listeners at sa mga participant ng Panginoong Jesucristo.
Maghahari na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo, na makasaksi tayo, nagpapatotoo tayo, na binuhay siya maguli in the third day. Mula ngayon, maghahari na sa puso't isip natin, magpasawalang hanggan. Amen po ba? Kaya nga, nag-iintay na tayo na sa pagparito niya, datnan niya tayo mga nagbabantay, nagpupuyat, nag-iintay sa muli niyang pagparito, na datnan niya tayo mga faithful and wise servant. Nadinig natin ang tinig niya na hinipa na ang pakakat sa banal na bundok ng Sayon. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Kaya po, ang gift niya sa atin, walang bayad, ano? Paniwalaan natin yung bugtong na anak. At siya yung magbibigay sa atin ng daan at landas patungo sa buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating tagapagligtas, kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po dahil wala itong bayan. Pero ang pakikinabangan ng bawat nakakarinig dito na may enlighten, maliliwanagan na ng katotohanan na hinahanap ng Ama, yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan Ito, yung tunay na sasambahin natin, Espiritu, walang laman, walang mga buto yung ating tagapagligtas. Kaya tayo may mga selyo ng katwiran ng patotoo. Makasaksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Di ba? May mga shield tayo. Amen po ba? Bakit tinatatakan niya tayo ngayon? Kasi talagang kakalat ng mga pandemya sa panahon ng kawakasan sa muli niyang pagparito. That is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya tayo inilalayo sa kapahamakan. Nilalayo tayo sa mga kumakalat na pandemya na salot. Ano po? Kaya tayo may mga selyo bawat isa. May pinaniwalaan tayong hula na nangyari yung hula. Pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Pinatunayan sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Yung mga inheritance, yung mga descendant, nalalabi na lang yung mga descendant. Kaya ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Wala siyang itinatangi at Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Hindi pinagtatalunan ng pag-ibig, kundi magpakumbaba tayo upang patuloy na sumagana ang biyaya ng pananampalataya sa ating bawat isa, at ang nagpapalago nito ay yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nakagagalak, patuloy nabanggitin ang hula na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Micas. At ang Panginoon ay maghahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Specific po, ano? Yung sinabi rito ng Panginoon Diyos kay Propeta Micas, maghahari sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Sinabi ng Panginoon Diyos ito. Amen po ba? Amen. Tao rin ako katulad nyo, binasa ko sa inyo yung sinabi niya kay Propeta Micas. Siya nagsasalita nito kay Propeta Micas na naririnig nyo ngayon. At ikaw, o muog na bayan, burol na anak na babae ng Sayon, ito sa inyo'y darating, oo, darating. Ito sa iyo'y darating, oo, ang dating kapangyarihan ay darating, ang kaharian ng anak na babae ng Jerusalem. Amen. Nagagalak po yung banal na bundok ng Sayon, ano? Dumating ang kapangyarihan niya. Dumating ang kapamahalaan niya sa banal na bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Naka-record in heaven ang banal na bundok ng Sayon, recorded sa Security Commission, Iglesia ng banal na bundok ng Sayon, the same ang pangalan ng bahay ng Panginoon, bundok ng Sayon. Mga iglesia po, yung bundok ng Sayon, mga kapatid at kaibigan, itinayo tayo sa pamamagitan ng pagkilala at paniniwala. Amen po ba? Amen.
Siya po ang nagtayo sa ating lahat ng lalakad at maniniwala sa katwiran ng patotoo. Silyado tayong lahat ng testimony. People of Zion, tayo po itinayo niyang kaharian na matibay at matatag na di makikilos sa panahon ng kawakasan. Dahil marami nang makikilos. Amen po ba? Amen. Ngayon, bakit ka sumisigaw ng malakas? Wala ka bagang hari? Ang iyong bagang kasangguni ay namatay upang ang mga paghihirap ay sumaiyo gaya ng babae na nagdaramdam? Tignan niyo po, ang kalagayan ng bundok ng Sayon ay talagang napighati. Nagdaramdam, naghihirap talaga. Magdamdam ka at magtiis ka ng hirap, o anak na babae ng Sayon. Nagaya ng babae nagdaramdam sapagkat ngayon lalabas ka sa bayan at ikaw ay tatahan sa parang at ikaw ay darating hanggang sa Babylonia. Doon ka maliligtas, doon ka tutubusin ng Panginoon sa kamay ng mga iyong kaaway. Wow, nakagagalak naman po, tutubusin pala yung mga itinakdang tagapagmana sa ilalim na sumpa ng aral ng sanlibutan. Ano po, amen po ba? Amen. O, tingnan niyo yung mga iglesia sa panahon ng mga kapatid nating manlalakbay, tinubos din sila sa kalungkutan at kapighatian. Tinubos din sila sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Di ba magkahawig din ngayon? Amen po ba? Amen. Kaya nga ang maluwalhating iglesia matapos isilang yung katwiran sa buong sanlibutan, ang hain ng Diyos ay pag-ibig Hindi na mararamdaman ng maluwalhating iglesia yung pagsilang niya doon sa katwiran ng patuto sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Wala nang makapag-aalis ng kagalakan sa maluwalhating iglesia dahil itinakda na to. Nilagda na ito ng Panginoong Diyos. Sa lahat ng kikilala at maniniwala sa Panginoong Jesucristo na saksi at na binuhay siyang maguli in the third day, silyado po tayong lahat ng testimony. Amen po ba? Amen. Ito lang po, bundok ng Sayon ang merong tatanggaping selyo. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu. Binuhay siyang maguli in the third day. Silyado tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nga siniselyohan na tayo mapanganib na panahon ng kawakasan Digba ang spiritual nato Kasi paparating na hari ng mga hari na mag-ahari sa banal na bundok ng Sayon ngayon hanggang sa magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. So ito lang po yung religion na pag-aharian ng Kordero. Amen po ba? Amen. Revelation chapter 14 verse 1. At ang Panginoon ay nakatayo na sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Napakinggan po natin mabuti yung narinig natin na Likas Amen. chapter 1 up to 9. Nagagalap ulit-ulitin, maghahari sa kanila sa bundok ng Sayon mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Ano po? Punta tayo sa Ephesians chapter 20, 21 to 22. Na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Batong Panulok. Naunawaan po natin ito, yung lahat ng sasaksit magpapatuto. Meron tayong patutuo ng mga banal na apostol na pinaniwalaan, na hula ng mga banal na propeta na nangyari, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas. Kaya ano sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 1? I am the author and finisher of our faith. Sinabi po ng ating tagapagligtas yan, masdan natin si Jesus na siya gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Nasa Kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Tingnan niyo po,
tayo yung gusali na templong banal sa Panginoon na itinayo niya may pangalan yung templong banal sa Panginoon. Ano po ang pangalan? Doon sa hula na sinabi ng Panginoon Diyos kay Prophet Micah, in Book of Micah, chapter 4, verse 7. Sa bundok siya ng Zion, mag-ahari. Mula ngayon, hanggang sa magpakailan-kailan pa man. Ito yung bundok ng Zion na nakalapat na mabuti lumalago sa kaalaman, sa paniniwala, sa pag-ibig, sa pag-asa, sa kabanalan. Si Kristo, ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na di nakikita. Amen po ba? Amen. Kaya nga may kasaysayan tayong paniniwalaan, mga kapatid at mga kaibigan. Napakadakilang araw itong preparasyon sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Kaya ito yung kabutihan at kagandahang loob niya na nahahayag sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, na ito yung pinamamana sa atin at tayo naman yung tagapagmana. May tinatanggap tayong katwiran ng patotoo na yan yung nakatatak sa puso't isip natin bilang mga tagapagmana ng kanyang pangako. Na sa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal ng Panginoon. Na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Nakuha po natin na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Di ba Espiritu yung ating tagapagligtas? Nahayag ang Espiritu in the third day, kaya tayo saksi na binuhay siyang maguli. In the third day, di ba yung Espiritu ang mananahan sa atin, yung katwiran ng patotoo? Nangyari po yan. Amen po ba? Amen. Nasa Kanya itinayo naman kayo upang maging templong banal, upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Nakagagalak. Amen po ba? Dahil dito akong si Pablo, na bilanggo ni Kristo Jesus, dahil sa inyong mga hentil. Tingnan nyo, nakabilanggo si Apostol Pablo sa katwiran ng patotoo dahil sa atin. Ano? Amen po ba? Amen. Kung tunay na inyong narinig, yaong pagiging katiwala ng biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay, siya kagagaling ninyo kung paanong sa pahayag na pinakilala sa akin ng hiwaga gaya ng isinulat ko nung una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon sa pagbasa ninyo ay inyong mauunawaan ang aking pagkilala sa hiwaga ni Kristo. Amen. Nagaganap naman po doon sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Si Apostol Pablo ay bilanggo ng Panginoong Jesucristo. Nakagapo sa kanya yung katwiran ng patotoo. Kaya sinabi niya, bilanggo siya ng katwiran ng patotoo na ipinahayag sa atin ngayon na sa pamamagitan niya sa pagbasa ninyo ay inyong mapag-uunawa ang aking pagkilala sa hiwaga ni Kristo. Tingnan nyo po, unawain natin ang hiwaga ng Panginoong Jesucristo talagang binuhay siya maguli in the 30 nahayag ang hiwaga sa mga banal. Nahayag ang hiwaga dun sa mga iglesia na nakalat sa Silangat, Kanluran, Timog at Hilaga. Amen po ba? Amen. So nagagalak na sariwain at patuloy na bulay-bulayin at ipahayag through internet, sa social media, so loved the world that He gave all the begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. So napakatuwid na balita na binabalita na ang kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Sa pamamagitan niyaon, sa pagbasa ninyo, nawain natin, sa pagbasa ninyo ay inyong mapag-unawa. Pero malalim yung grammar mapagtalastas ang aking pagkilala sa liwaga ni Kristo. Tignan nyo, kaya sabi ito sa hula ni Propeta Isaiah in Book of Isaiah chapter 34 verse 16, inyong basahin sa aklat ng Panginoon at inyong bulayin sa aklat ng Panginoon. Hindi nakakailangan ng ibang aklat. Amen po ba? Pinababasa para mapag-unawa natin. Kaya ito pinababasa, kaya ginawa ito nadaya tayo ng paniniwala ng buong mundo Amen po ba?
Hindi na bago, sa pasimula pa lang dinaya na ni Satanas si Eve. Kaya nagsalit-saling lahi ang mga tao hanggang sa panahon ng kawakasan na pandemya ng aral ni Satanas ang lahat ng mga tao. Amen po ba? Amen. At dumami rin naman ang mga nagsilitawan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi na bago. Sa panahon pa lang ng mga banal na apostol pinaalala na sa mga banal na apostol na magsipag-ingat yung mga banal na apostol dahil maraming paparito sa pangalan niya. At magsasabing narito ang Kristo, nandun ang Kristo. Ang sabi ng Panginoon sa mga banal na apostol, huwag kayong lalapit sa kanila. Bakit po? Sinabi sa mga banal na apostol, yung lahat ng mangyayari sa kanya. Ipapako siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, bubuhayin na siya maguli. O, di sila yung mga banal na apostol na kapatid natin sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. The same day, yung faith nila, faith natin ngayon na ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas na ipinaayod sa puso't isip natin. Ano po? Naunawaan na po ba natin yung binabasa natin based on the gospel of Christ? May hula ng mga banal na propeta, yung kinasasaligan na pinaniniwalaan natin, na itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Wala namang ibang pangalan na itinayo Pero maraming lumitaw sa panahon ng kawakasan. Nagsipagtayo. Amen po ba? Amen. Ang ipinakikilala rito itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan, yung ating tagapagligtas. Siya yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol. Lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na saksi na binuhay siyang maguli in the third day, tayo yung itinayo niya na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon mula ngayon magpasawalang hanggan at magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. May kinasasaligan ng mga banal na apostol at mga banal na propeta. Yung paniniwalaan natin. Naunawaan natin yung hiwaga na ngayon hindi na hiwaga sa mga banal. Amen po ba? Amen. Ang katayuan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, itinayo ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagaan natin ng paniniwala. Kaya ang pagtatayo sa bundok ng Sayon, ang Diyos ay pag-ibig. Ang pundasyon ng banal na bundok ng Sayon, pag-ibig. Kaya nakagagalak ipahayag ito sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig. Isinugo niya yung kanyang buktong na anak. Hindi po madali pagsugo, may nangyari sa buktong na anak Paniniwalaan natin yung karakter ng buktong na anak. Kaya itinayo yung mga Sayon, yung mga itinakdang tagapagmana, meron tayong pinasasaligan ng mga banal na apostol at mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya yung minister natin. Tayo yung santuaryo niya. Siya yung author natin. Amen po ba? Amen. Siya yung dakilang guro natin na gumawa ng module. Woo! Hallelujah! Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Tayo naman yung solution, Tayo yung gaganap ng module, Amen po ba? Amen. Ang gaganap naman, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Hallelujah! Nagagalak po na patuloy na mag-apoy sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Kaya ako'y galak na galak sa kabila ng isang hamak na kalagayan.
Hindi naging dahilan ng kahirapan upang hindi nyo madinig ang Ebanghelyo na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon na pinapangaral na walang bayad. Amen po ba? Amen. So ang hatid nito sa ating lahat, kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kaya ngayon, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat sino man hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan kundi ang naglalagay na ito'y si Kristo Jesus. Wala pong ibang maglalagay ng kinasasaligan kundi ang naglagay na nito'y si Kristo Jesus. Amen po ba? Saan nilagay yung pinagsasaligan? Saan tuto pa rin ito? Di ba sa banal na bundok ng Sayon, magsisiparot pa rito ang lahat ng mga bansa doon sa sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas. Amen po ba? Amen. Sa bundok tayo ng Sayon, inuutusan, tutupad ng pinagsasaligan Hindi ito kayang ilagay ng sinuman, kundi may specific kung saan ito inilagay na ipapahayag at tutuparin natin na iniimbitahan niya ang maraming bansa na magsiparo na sa banal na bundok ng Sayon. Magsipag-aral na po tayo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito ay si Kristo Jesus. Wow, nakagagalak naman sa mga bawat individual na participants, ang Panginoong Diyos na nagsugo sa kanyang anak, inilagay yan sa bawat participant na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Yan yung kinasasaligan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Yan ang setro ng ating pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo, na saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. Wala nang iba pang maglalagay ng pinagsasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya ang katayuan ng banal na bundok ng Sayon, ang kinasasaligan ng ating pananampalataya ay yung ating tagapagligtas, na wala nang iba pang makapaglalagay ng kinasasaligan kundi ang nalalagay na ito'y si Jesucristo. Amen po ba? Nakukuha nyo? Naunawaan natin? Yung author natin na mamasdan natin, paniniwalaan natin yung author natin na Espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siya maguli in the third day. May katwiran tayo ng patotoo, may relasyon tayong lahat. Siya yung manunubos natin. Siya yung tagapagligtas natin. Siya yung author natin. Siya yung dakilang guro natin. Nakamamangha ang kanyang kapangyarihan sa buong mundo. Dahil lang gumawa siya ng module, nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Ang galing ni Lord, nang gumawa siya ng module, billions of people, nationwide, worldwide. Pero tatanggapin natin bawat isa yung module. Naunawaan na po natin ang kalagayan ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang kinasasaligan natin dito at patibayan yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So ang layunin niya rito, ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatanging, iniimbitahan niya ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Kaya transparent ang pangangaral ng kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao. Kaya po lahat ng maniniwala na yung ating tagapagligtas na isinugo ay Espiritu, walang laman, walang mga buto, binuhay siyang maguli in the third day, binibigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay natin at sa pagsiselebrasyon natin ng araw ng Sabat. Na kaya tayo nagsiselebrasyon may inaalala tayong kabutihan at kagandahang loob na ginawa sa ating bawat isa. Nang buhay niya maguli yung bugtong niyang anak in the third day, yan yung katwiran na meron tayong relasyon ngayon. Amen po ba? Amen. At binibigyan na tayo ng katiyakan sa mga nag-iintay at nagbabantay at nagpupuyat, nadadatnan niya tayo na mga tapat at mabuting katiwala
sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya ipanalangin natin yung ating bansang Pilipinas, ano? Dito natupad sa pulo ng mga dagat Sa silangan natupad na isisilang yung kaharian niya sa katwiran Tayo ang aalala nung katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom na makatarungan sa lahat. Saway nawa ng Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay niya maguli yung lahat ng namumusong. Amen po ba? Amen. Kung gusto nating nakatiyak sa buhay na walang hanggan, paniwalaan natin yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Na espiritu, walang laman, walang mga buto. Hinahanap ng kanyang ama yung tunay na mananamba dahil maraming lumabas at lumitaw sa panahon ng kawakasan na mga hidwang mananamba. Amen po ba? Maraming hidwang mananamba na lumitaw nagpapakita na makadiyos Ang tunay na mananamba, may patotoo na pinaniniwalaan na saksi na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po maghintay at magbantay, na sa muli niyang pagpariduin, datnan tayo na mga binigyan tayo ng iisang katwiran na paniniwalaan nating lahat na mag-aatid sa atin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen po. People of Zion nationwide, worldwide. Amen. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Kaya sa silong ng mga langit, in Book of Acts chapter 4, verse 12, walang ibang pangalan nahanapin tayo, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Mag-ingat tayo dahil maraming lumitaw na mga hidwang makangaral ngayon. Sinabi ni Apostol Pedro yan. Amen po ba? Kaya yung mga itinakda pinag-iingat Hindi basta lakad na lakad yung mga itinakda. Dahil tayo rin naman mga itinakda, nabiktima tayo, ligaw tayo na walang kabuluhang aral ng sanlibutan Amen po ba? Kaya nga tinutubos na tayo ngayon dyan sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Yan yung kinapuputan natin ngayon. Yan yung pinagsisisihan natin ngayon. At siya rin ang bumigkis sa atin ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ito yung napakadakilang bagay na ginawa ng ating tagapagligtas na gagawin natin na magpapasakot tayo sa katwiran niya, na binuhay siya maguli in the third day. Ito na po yung isang napakadakila at napakabuting kapalaran natin na meron tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Di gaya ng mga bagay na nakikita natin na nabubulok at nasisira at naglalaho. Ngayon, maghahari ang Panginoong Jesucristo sa banal na bundok ng Zion hanggang ngayon at magpakailan-kailan pa man. Do you read me, people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Naramdaman niyo ba yung sinabi kay Propeta Mikas? Natupad sa atin ngayon? Amen po ba? Amen. Wow, 1,000 years ago, Sinabi kay Propeta Mikas, i-apply natin yung katwiran ng patotoo. Tayo na yung katuparan ng hula na at ang Panginoon ay maghahari sa bundok ng Zion mula ngayon hanggang magpakailan-kailan pa man. Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Wala pong bayad dito. Ang pakikinabangan natin dito, buhay na walang hanggan. Naramdaman niyo yung tunay na pananampalataya? Ipinapangaral ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin, nasasaksihan natin yung tagapagligtas natin na espiritu, walang laman, walang mga buto. Binuhay siya maguli in the third day. Ipinapangaral yung pag-ibig na walang bayan. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung tunay na mga ngaral na hinahanap ng Diyos, yung tunay na sumasamba sa espiritu at katotohanan. Nagagalak naman po sa bawat magiging partakers, mga participants. Bahagi tayo ng kanyang kaharian na itinala na sa langit ang pagpupulong dito sa sanlibutan. Isasawala niya ang karunungan ng sanlibutan. Isasawala niya ang kabutihan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ang mabuti. Kaya paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba?
upang maging balansyado yung paniniwala nating lahat. Kaya, kapatid na Randy, nag-aagalak ako at may nakakausap na caller eh. Kaya lang yung caller na nakikipag-usap sa kanya mukhang hindi pa ginigising ng Panginoon yung diwa eh. Amen po ba? Alalahanin nating patuloy na ang Panginoong Jesucristo ang diwa ng tagapayo. Amen po ba? Amen. Siya ang diwa ng pananampalataya at diwa ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Nagagalak, ano po? Siya ang diwa ng kapayapaan ng banal na bundok ng Sayon. Nahayag ang Espiritu in the third day. Dadapwat kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito na ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy iyahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano iyan. Wow, ang bawat nagtatayo, ano po? Ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy iyahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Tignan nyo, ano pa, no? Susubukin pa. Amen po ba? Sasalain pa yung bawat itinayo ng isang relihiyon. Ang nagtayo ng bundok ng Sayon ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng maglalagat ng paniniwala. Ang Diyos ay apoy. Maglalagablabang apoy sa puso't isip ng mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Magpuplo yung karunungan, yung paniniwala, yung pag-asa, yung pag-ibig, yung kagalakan, magpuplo sa puso natin. Naramdaman natin na inaaliw tayo ng Holy Spirit. Amen po ba? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya sa dami ng mga religion na naparito sa mundo, dadaan pa po sa pugon yan, dadaan pa sa pagdadalisay. Amen po ba? Amen. Lahat ng itinayo, susubukin pang lahat sapagkat ang Diyos ay apoy na manunod daw. Amen po ba? Amen. Pero yung tinayong banal na bundok ng Sayon, dinalisay na. Ang gagalak naman po, yung aral lang dumalisay sa puso't isip natin. Saksi na tayo doon sa pagkabuhay na maguli ng ating hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ang invitation niya nationwide, worldwide, transparent na Kaya nga, kumakatok na siya sa pintuan ng mga bahay-bahay ng mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Bumibisita na siya ngayon sa pamamagitan ng tinig. Kaya transparent through social media na. Amen po ba? Amen. At ang hain naman niyang kabutihan walang bayad dito. Ang tatanggapin natin katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya walang makapagtatayong iba kundi si Kristo na ang natayo Siya na yung kinasasaligan ng ating pananampalataya Amen po ba? Amen. At yung bawat itinayo niya na tumutupad ng kinasasaligan na saksi sa pagkabuhay niya maguli tayo ang itinatag niyang kaharian na matibay at matatag na di makikilo sa paniniwalang espiritual na itinala niya sa langit ang pagkukulong ng mga itinagdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay na itinala na sa langit. Amen po ba? People of Sayon. Amen. Tignan nyo, lahat ng mga participant ng Panginoong Jesucristo bunga sa pagkapanganay niya. Amen po ba? Amen.
Nagagalak tayo yung mga bunga niya na nakatala na sa langit na nagpupulong dito sa sanlibutan sa paniniwalang espiritual. Mga saksi na tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Dinadalisay na tayo ng katwiran ng patotoo. Mananahan na sa puso natin yung katwiran ng patotoo, yung espiritu. Amen po ba? Amen. Nasaksi na tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Nag-iintay na tayo, nagpupuyat na tayo, nagbabantay na tayo. Na kung dumating siya at mahayag siya sa alabak, meron tayong mga relasyon na pinaniwalaan, nasaksi tayo na nagpapatotoo na binuhay siyang maguli in the third day. May inaasahan tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayo sa isang mata. Amen po ba? Amen. Mga people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. First Corinthians chapter 3 verse 11, 13, 14, 15, 16, 17. Kung ang gawa ng sino man ay manatili na kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng gantimpala. Tingnan nyo, ang bundok ng Zion, itinayo sa hula ng mga banal na propeta na may kinasasaligan na pinatunayan ng mga banal na apostol. Ang sabi dito kung ang sino man, kung ang gawa ng sino man ay masunog, ay malulugi siya, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Nakuha niyo yung bawat individual na may relasyon. Kung ang gawa ng sino may masunog, ay malulugi siya. Kung ang paniniwala ng sino man na hindi dito sa Zion nanggaling yung paniniwala niya, matutupok yung paniniwala niya. Pero kung sa Zion, ang sabi rito, ngunit siya sa kanyang sarili ay maliligtas, gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kasi nga, ang Diyos si apoy, dinadalisa yung paniniwala nating lahat. Amen po ba? Amen. Kung ang gawa ng sino man na manatili sa kanyang itinayo, sa ibabaw niyaon, siya tatanggap ng kagantihan. Ang sabi dito, kung ang paniniwala ng sino man ay manatili sa kanyang itinayo sa ibabaw niyaon, sino man nagtayo ng pinasasaligan? Di ba yung ating manunubos? Di ba siya yung pinako sa krus, nagdusa para sa kanyang bayan? Sa ikatlong araw, binuhay siya maguli. Di ba ay yung ating tagapagligtas ang nagtayo nung pinaniniwalaan natin? Na sinabi dito, sa ibabaw niyaon siya tatanggap ng kagantihan. O sinabi na sa mga iglesia, yung itinayo ng mga banal na propeta, ng mga apostol na pinaniwalaan natin, tatanggap tayo ng kagantihan sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15, kung ang gawa ng sino may masunog, ay malulugi siya. Bakit po? Mawawala ng kabuluhan yung paniniwala na hindi naman batay sa itinayo ng mga hula ng mga banal na propete at ng mga banal na apostol ang kinasasaligan. Ngunit sa mga nakakarinig na maglalagat ng paniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng mga banal na apostol, ano sabi rito? Siya tatanggap ng kagantihan. Amen po ba? Kasi maraming naparito na nagsipagtayo na hindi naman sa kinasasaligan ng Panginoong Jesucristo bumabatay. Amen po ba? Amen. Meron nang inilagay na kinasasaligan na ipamumuhay at susubaybayan natin at paniniwalaan natin pero marami pang nagtayo ng kinasasaligan. Kaya nga pagkaya dinalisay matutupok malulugi sila. Pero yung mga iniimbitahan na itinayo ng Panginoong Jesucristo, lahat ng kanyang followers, lahat ng kanyang participant na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan, na itinayo sa paniniwala na binuhay siya maguli in the third day, may tatanggap tayo ng kagantihan. At alam natin yung bawat individual na nag-a-apply ng paniniwala ng hula ng mga banal na propeta, alam natin na tayo ang sanggap ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Napakadakilang araw nito. Mga kapatid at kaibigan, wala nang
ihigit pa sa araw na itinakda niya, na kaya siya naggayak ng isang araw upang alalahanin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako ang tipan na mamamalagi sa ating puso't isipan, na mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli in the third day, na ipinapahayag sa social media na walang bayad, na ang hangin sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the foundation of Holy Mount Zion. Amen po ba? Amen. Siya po ang tinapay ng buhay. Siya ang liwanag ng mga iglesia. Siya ang hukom ng mga hukom na nagbigay ng gantimpala sa susunod sa kanya at maniniwala sa kanya. Amen po ba? Amen. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Di ba tayo ang templo ng Diyos? Yung bawat bahagi ng kanyang katawan? Di ba ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating puso't isipan? Yung katwiran ng patotoo, nananahan sa puso't isip natin? Hayag na sa social media? Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day? Hindi nawabalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo? Amen po ba, people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Kung gibahin ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y gigibahan ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Amen, people of Zion nationwide, worldwide. Amen. Tingnan nyo, sabi dito, kung gibahin ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y gigibahan ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yung tumutupad ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya po, siya nagtayo ng banal na bundok ng Zion na nakarecord sa langit na wala pong pwedeng gumiba sa bundok ng Zion dahil ang Diyos din ang gigiba sa kanila. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po na patuloy na alalahanin ang patotoo na nangyari na hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa atin ng mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili, kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya ay marunong, sa kapanahon ng ito ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. Magpakamangmang, mag-ari tayong walang alam. Amen po ba? Amen. Upang siya naman ang maging marunong sa sanlibutan ito. Huwag natin dayain yung ating sarili. Ano ba? Huwag natin ipalagay na marunong tayo. Palagay natin na maging mababa tayo. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Pagka nagseselebrasyon tayo ng araw ng Sabat. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Nagagalak, ano po, mga kapatid at kaibigan, mga kapwa ko, mga iglesia na followers ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Hinuhuli ng Panginoon sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Ang daming lumitaw na tuso. Ang daming lumitaw na mga hidwang pananampalataya. Hinahanap na ng Panginoong Diyos Ama, ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Yun pong mga tunay, kasi maraming lumitaw na hidwa eh. Ang tunay na mananamba ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi na binuhay siya maguli in the third day. Maliwanag po ba? Amen. Kaya hinuhuli ng Panginoon Diyos ang maraming hidwa sa kanilang katusuhan. At muli nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na pawang walang kabuluhan. Ayan na. Ngayon, dito sa banal na bundok ng Zion, na pundasyon ng Panginoon ay pag-ibig, ay talagang transparent na nahayag yung kanyang kabutihan sa buong mundo. Amen po ba? Amen.
At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwiran ng marurunong na parang walang kabuluhan. Kaya po nakagagala, kaya huwag ipagpapuri ni numan sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Nakagagala po mga kapatid at mga kaibigan, na sa panahon ng kawakasan, pinagkakalooban tayo na maunawaan nating mabuti, no? Dahil napakadakila ng pag-iintay at pagbabantay natin. Napakadakila po ng pagpupuyat natin, ano? Merong talagang lasa na kaya tayo nagpupuyat eh. May iniintay tayo, may pinagpupuyatan tayo. Tama po? Amen. Kasi paparito siya eh. Kaya tayo nagpupuyat eh. Kaya tayo nagbabantay eh, paparito siya. Yung mga hinirang, yung mga tinawag, yung mga inimbitahan na mga bisita, yung mga pinaunluan sa kasalang magaganap, yung mga panauhin, ano? May iniintay po. At may pinaniniwalaan na sinabi ng ating tagapagligtas na sa muli niyang pagparito eh, may nagbabantay sa kanya sa muli niyang pagparito. At siya rin ang dumalisay ng paniniwala natin. Siya rin ang nagtatak ng paniniwala natin sa ating puso't pag-iisip, ano? Mga saksi tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. 1 Corinthians chapter 5 verse 4, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, nang nagkakatipong kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo, yung laman nakikita natin ay mawawasak ito. Dahil ginawang beser ni Satanas eh, no? Amen po ba? Amen. Ngayon, mananahan yung espiritu upang wasakin na yung katawang ng kamatayan. Kaya nga, sa pagkabuhay na magmuli, maliligtas tayong lahat eh. Itong ipapahayag ng labi natin ito. Ako po'y nagagalak, transparent sa social media, pinapahayag ang katwiran ng patutunan ng ating tagapagligtas sa buong mundo. Na walang sukat ang espiritu. Amen po ba? Amen. Ngunit at tinanggap natin hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Kaya nga walang bayad ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Walang sukat. Amen po ba? Makilala natin ang espiritu mula sa Diyos. Makilala natin na larawan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, si espiritu, walang laman, wala siyang mga buto, kaya saksi tayo na binuhay siyang magmuli in the third day. Amen po ba? Amen. Dadapwat ang aming pinapangaral ay ang Kristong napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hentile kamangmangan. Sa mga banal ay kaligtasan. Amen po ba? Amen. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na di nakikita. Kaya tayo'y bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa lahat ng mga nakakarinig, mga kapatid at kaibigan, unawain natin mabuti dahil napakasela na po nito. Kasi sa pagparito niya, lahat ng nakarinig na hindi natin tinakasan yung mga pasimulang aral ng sanlibutan, pananagutan natin po sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya doon sa nagbabalita sa inyo, naririnig natin, huwag na nating tanggihan. Pag-ingatan ninyong kayo, huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi tayo tatalikod, ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makakaalis.
na nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Galing po sa langit itong binabalita ko sa inyo. Kaya po talikuran na natin yung pasimulang aral ng sanlibutan. Manatili na tayong tapat sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, pag-ingatan ninyo, huwag kayong tumanggi sa nagsasalita sa inyo. Maliwanag po ba? Amen. Sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan sa nagsisihiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Eto, galing sa langit yung binabalita ko sa inyo. Paano pa tayo makakasumpong kung hindi natin ito paniniwalaan? Amen po ba? Ang bilin dito, pag-ingatan ninyo, huwag kayong tumanggi. Para sa atin na to, para sa kaligtasan natin. Sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ito ho, yung pagpupulong ng Zion, nakatala na sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal na. Ang binabanggit na rito, yung mga espiritong pinasakdal na naganap na matuwid na Datapwat nagsilapit kayo sa bundok ng Zion, sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan, sa mga di magbilang na hukbo ng mga anghel. Ito, pinalalapit tayo sa banal na bundok ng Zion lahat. Buong mundo ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin tatanggihan yung tinig na napapakinggan nyo sa social media dahil wala pong bayad dito. Yung binabalita ko sa inyo galing sa langit at babalik na uli yung nanggaling sa langit. Babalikan tayo mga itinat ng tagapagmana ng kanyang pangako. So yung sinabi niya sa Revelation chapter 22 verse 7, dito na ang magwawakas. Ito na yung vision. Ito na yung pangitain na magaganap sa mga inimbitahan na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Yung mga inimbitahan na walang itinatangi kahit sino man, maputi man, maitim man, kayumanggi man, o mahagli ka man, marunong man, tapos man, mabuti man, masama man, mahirap man, mayaman. Wala po siyang itinatangi. Iniimbitahan na tayong lahat sa panahon ng kawakasan. Ang may pandinig ay makinig. Unawain natin mabuti, tumaunawaan na natin, paniwalaan natin, ipamuhay natin yung patotoo na binuhay siya maguli on the third day. I-share natin sa mga anak natin, palakihin natin yung mga apo natin, anak natin, sa katwiran ng patotoo, upang kung siya paparito na, bahagi natin yung mga pamilya natin na nag-iintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sinabi niya rito, narito ako, madaling pumaparito. Sinabi nung ating tagapagligtas na nag-iimbita sa buong mundo na magsiparoon na kayo sa banal na bundok ng Zion at mag-aralan na kayo at paniwalaan na natin yung nag-iimbita na binuhay siya maguli in the third day. Mga saksi niya tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Madali na siyang paparito. Meron na siyang binibigay na buhay na pag-asa sa ating lahat sa muli niyang pagparito. Dahil siya rin yung nag-imbita sa atin na mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang bumabasa at nakikinig ng aklat ng hula na ito. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Kapayapaan ay sumaating lahat, mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion. God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid at mga kaibigan, sa lalong ikatitibay, lalong ikagagalak, at lalong ikapapayapa, patuloy na ang karunungan ng ating Panginoon Diyos ay nakahayag sa ating puso at isipan at ito'y magbubuhat sa kanyang banal na bayan.
Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong umawit ng may buong kabanalan sa banal na bayang hirang. Ipakilala natin mga kapatid at mga kaibigan, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. tayong lahat mga kapatid ay patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa, lahat-lahat ng mga bagay, patuloy, Panginoon, na ang iyong banal na bayan ay nagtataas ng dakilang pagpupuri sa iyong kabanal-banalang luklupan. Pinatunayan mo sa aming puso't isipan sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag ng aming mga kapatid na mga apostol, at ngayon sa panahon ng kawakasan natupad ng banal na propesiya na ang bundok ng bahay mo ay matatatag sa tagtok ng mga bundok at lahat ng mga tao ay paruroon, sapagkat sa pamamagitan ng banal na bundok ng Sayon mahayag ang mabuting balita na tatanggapin ng aming mga kapatid at mga kaibigan sa iba't ibang panig ng buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong mga lingkod ay tunay na may buong kagalakan na ipinapahayag ang iyong katwiran upang ang aming mga kapatid at mga kaibigan sumaaming lahat ang dakilang kapayapaan at kami pasaganahin sa pananampalatayang dalisay at katotohanan. Amen. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin at niluluwalhati, dinadakila, sinasamba sa iyong banal na luklukan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah.